Handa ka na ba sa ating aralin ngayon? Lipunan ang tawag sa pangkat ng mga taong may ugnayan sa isa't isa at may pagkakapareho sa kanilang gawi, paniniwala, pananaw at layunin. Bahagi din ng lipunan ang mga institusyon tulad ng pamilya, paaralan, simbahan at pamahalaan. Pinananatili ng mga ito na maayos, payapa at ligtas ang mga tao. Halimbawa, sa lipunang Pilipino, nariyan ang pamilya upang kalingain ang mga anak upang lumaki silang mabuting kapwa at mamamayan. Inihahanda sila ng paaralan upang maging produktibo at responsabling mamamayan. Tinitiyak naman ng pamahalaan na napapanatili ang kaayusan sa lipunan. Tignang mabuti ang larawan. Ano ang masasabi mo sa kalagayan ng bawat pamilya na nakatira sa komunidad na ito? Maayos ba ang sitwasyon ng mga taong nakatira sa lipunang kanyang ginagalawan? Ano ang mga maaaring mangyari kapag hindi naging maayos ang lipunan? Ano ang magiging epekto nito sa mga tao? Anong klaseng mamamayan ang maaaring mahubog kapag hindi naging maayos ang paghubog ng pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan? Halika at tunghayin natin ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan na maaaring makaapekto sa pamumuhay ng mga taong nakatira sa isang lipunan. Ang kontemporaryong isyu ay naglalarawan sa mga pangyayari, ganap, opinyon, ideya, o paksa tungkol sa mga kasalukuyang panahon, mula sa mga isyung pangkapaligiran, edukasyon, at kalusugan. Ang kontemporaryong isyu ay makikita sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. Narito ang ilan sa mga isyu sa kasalukuyang panahon sa iba't ibang kategorya ng bawat kontemporaryong isyu ng ating lipunan. Ang una, pampulitika. Ang mga usaping may kaugnayan sa pagpapalaot ng mga barko ng China sa territorial waters o katubigang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas ay naging mainit na talakayan hindi lamang sa pagitan ng mga namumuno sa pamahalaan kundi maging sa mga mamamayan. Noong Marso ng 2021, formal na nagpahayag ng protesta ang pamahalaan ng Pilipinas sa presensya ng 220 barkong pandagat ng China na nagkukunwaring pangisdang barko malapit sa Julian Felipe Reef na malinaw na sakop pa rin ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ito ay ayon kay Lalo ng 2021. Ang EEZ ay tumutukoy sa sakop na katubigan ng isang bansa kung saan ang isang bansa ay may karapatan at jurisdiksyon sa paglilinang at pangingisda sa mga katubigan, 200 nautical miles mula sa mga dalampasigan nito. Sa makatuwid, kung sa loob ng Julian Felipe Reef nagpaikot-ikot at humihimpil ang mga barkong ito ng China, ay malinaw na paglabag ito sa karapatang itinakda ng EEZ ng Pilipinas. Bukod dito, may manakanakang insidente rin ng pagtataboy sa mga maliliit na bangkang pangisda ng mga kababayan nating Pilipino ng mga Tsinong nakasakay sa mga barkong nagpapatrolya sa may Panatag Shoal. Dahil dito, marami sa mga mangingisdang Pilipino ang hindi na halos nakakapamalaot sa lugar na ito dahil sa di umano ay panghaharang sa kanila na mangisda. Ayon sa Department of National Defense spokesperson Peter Paul Galvez, tuloy-tuloy ang pagmomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga pangyayari sa teritoryo ng bansa. Pinapaigting din ng DND ang capability development ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Handa
ang mga sundalong tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa Pilipinas, anuman ang kapasidad at equipment ng mga sundalo. Subalit, ang opsyon ng pamahalaan ay daanin sa mapayapang pamamaraan ang usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea at mas malaki ang maitutulong ng mga mamamayan kung makikipagtulungan at magtitiwala sa pamahalaan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang usaping pangkapayapaan sa isyung ito. Bawat bansa ay iniiwasan ang marahas na pamamaraan dahil alam ng bawat isa ang posibleng maging epekto ng digmaan sa buhay ng bawat mamamayan. Pag-isipan mo, sa iyong palagay, ano-ano ang maaaring maisagawa ng pamahalaan upang mapayapang maipaglaban ang karapatan nito sa ating mga katubigan? Magbigay ng dalawang mungkahing paraan. Umabot na sa 180,207 ang bilang ng mga nawala ng trabaho sa Pilipinas taong 2020, kasabay ng COVID-19 pandemic. Batay ito sa Regular Job Displacement Monitoring Report na inilabas ng Department of Labor and Employment na nangangalap ng datos mula Enero hanggang katapusan ng August 2020. Ayon sa DOLE, nanggaling ang mga naturang nawala ng trabaho mula sa 9,548 establisimento o kumpanya. Maaaring nawala ng trabaho sa mga buwan na pumutok ang pandemya, ayon sa kagawaran. Marami umano kasing naaapektuhang ng retrenchment o pagbabawas ng mga manggagawa, habang ang iba ay dahil sa permanenteng pagsasara ng kanilang pinagtatrabahuan. Sa datos ng DOLE, pinakamaraming nawala ng trabaho ay galing sa National Capital Region, kung saan 89,531 ang displaced workers mula sa 3,942 na establishmento. Pangalawa naman ang Calabarzon na may 34,694 displaced workers mula sa 1,556 na establishmento. Ibinase ng DOLE ang datos sa abiso o notices of shutdown and retrenchment na isinusumite ng mga employer sa regional offices ng kagawaran. Nasapol ang mga negosyo dahil sa lockdown na ipinatupad para makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Bunga nito, bumagsak sa recession ang ekonomiya ng bansa mula Abril hanggang Hunyo na nagdulot ng kawalan ng trabaho. Pag-isipan mo, anong programa o hakbang ang maaaring maisagawa ng pamahalaan upang matulungan ang mga mamamayang naaapektuhan ang kabuhayan dahil sa pandemya? Pangatlo, panlipunan. Sa mabilis na paggulong ng kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga, walang dudang ramdam ng mga mamamayan ang mga pagbabagong hatid nito. Pero habang tumatagal, unti-unting nauungkat ang maraming isyong kaugnay ng maruming kalakaran ng ipinagbabawal na gamot sa ating lipunan. Sa pinakahuling datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, tinatayang 92% ng mga barangay sa Metro Manila ang apektado ng droga. Kaya naman, hindi katakatakang maraming pamilyang Pilipino ang sangkot sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Bukod kasi sa natural na epekto ng pagka-addict, hindi na makawala ang mga ito sa pagdepende sa droga lalo pat tinatayang aabot sa 50 bilyong piso ang umiikot sa industriyang ito ayon sa Dangerous Drugs Board. Sa kabila ng kampanya ng pamahalaang Duterte laban sa droga, ay maroon pa ring tumutuligsa dito.
Ayon sa United Nations Office of the Higher Commissioner of Human Rights o OHCHR, 2021 tumaas ang bilang ng extrajudicial killings sa Pilipinas na iniuugnay sa kaso ng droga lalo pa sa panahon ng COVID-19 lockdown mula April hanggang June 2020. Sa kasalukuyan ay patuloy ang imbestigasyon sa mga pangyayaring ito. Taas noon namang ibinalita ng palasyo na naging matagumpay ang pamahalaan sa programa nito kontra droga. Ayon sa kanila, simula ng maapo ang Pangulo noong Hunyo 30, 2016 ay naging matagumpay ang kanyang programang War on Drugs. Noong 2019 ay 5,227 katao ang naipasok sa 55 na pasilidad na paggamutan at rehabilitasyon ng pamahalaan. Bumaba ito ng 4.04% kumpara sa bilang ng 5,447 na itala noong 2018. Ang mga datos ay nagpapakita ng matagumpay na resulta ng kampanya laban sa droga. Pag-isipan mo, magbigay ng dalawang paraan na naiisip mo upang mailayo ang mga kabataan sa pagkalulong sa droga. Pang-apat, pangkapaligiran. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang fish kill ay ang pagkamatay ng napakaraming bilang ng isda sa isang lugar dulot ng kakulangan sa oxygen level at pagkakaroon ng sangkatutak na nakalalasong elemento. Dahil sa malawakang polusyon sa karagatan, marami sa mga yamang dagat ng bansa ang nakararanas ng ganitong problema. Ilan sa mga lugar sa Pilipinas ay ang Rosario, Cavite na naiulat sa balita.net.ph. Ayon sa BFAR, ang sobrang dami ng mga kemikal na ammonia ay may malaking epekto sa mga isda na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang ammonia ay chemical compound na nanggagaling sa mga nabubulok na organic matter, kabilang ang mga halaman, hayop at dumi ng mga ito. Ang nakuhang ammonia sa mga water sample ay maaari ring nanggagaling sa dumi mula sa agrikultura, komunidad, at industrial site. Marami pa sa mga lugar sa ating bansa ang nakaranas ng fish kill, kung kaya't kinakailangang pangangalagaan ang ating yamang dagat upang hindi magdulot ng problema sa kalusugan at ekonomiya ng bansa. Inirekomenda din ng BFAR ang tamang paraan ng pagtatapon ng mga namatay na isda upang hindi na maibenta ang mga ito sa mga pamilihan at magdulot ng sakit sa mga tao. Pag-isipan mo, ano kaya ang mga batas ang maaaring gawin at ipatupad upang maiwasan ang mga insidente ng fish kill? Magmungkahi ng dalawa. Marami ka bang natutunan sa ating aralin ngayon? Kung gayon, subukin mong sagutin ang sumusunod na pagsasanay.
Tandaan, maraming suliranin ang hinaharap ng ating bansa na nakahahadlang sa pag-unlad nito. Pinipilit mang tugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan at mapaunlad ang bansa, kinakailangan pa ring magtulungan ng mga mamamayan at pamahalaan. Kailangang maging tapat, disiplinado, at masunurin sa mga batas na ipinatutupad upang makamit natin ang mithiing ito.